Hollywood TV. Gabriel Anderson, bulong ni Alexander Gonzalez sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang tono ay matalas at nagbabanta. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang kumislot sa isang ngiti, ngunit ito ay mas mukhang isang ungol na nagmumula sa isang nakakatakot na mandaragit na sa wakas ay natagpuan ang kanyang mailap na biktima. Isang mapanganib na kislap ang dahan-dahang nagliyab sa kanyang mga mata. Mabilis na naglaho ang halakhak na naghari sa kanyang kapansin-pansing mukha kanina, ang pumalit ay isang pakiramdam ng pag-iisip sa nalalapit na pagpupulong. Please bring him to the library. Nang maramdaman ng biglaang bakal na gilid mula sa kanyang tono, nanigas ang katulong. Ang master of the house ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili. Bihira siyang magpakita ng emosyon kahit galit siya. Ngunit ang araw na ito ay isang exception, hindi lamang na ang kanyang tono ay tila banta, ngunit mayroon din siyang nakamamatay na kislap na ipinakita sa kanyang matingkad na mga mata. Tsaka siguraduhin mong hindi lalabas ng kwarto niya si Beatrix, hanggat hindi umaalis ang bisita ko. Idinagdag niya ang kanyang tono na kasing tigas ng bakal. Tumango ang katulong, lihim na nanginginig sa takot at kaba. Naglakad si Alexander sa maluwag na entrance, ito ay malawak, at nakakatakot na tahimik. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa ceramic floor ay pansamantalang bumabasag sa katahimikan na bumabalot sa foyer. Mas lalo siyang lumubog sa loob ng kanyang glam na guni-guni, maingat na gumawa ng isang tokana upang mahuli ang kontrabida sa kanyang bitag. Nasa kanya ang painting, ang pinakamahalagang masterpiece ng kontrabida. Sapat na yun para maengganyo siya na lumapit sa apoy na sunugin sa kanya. Siya ay isang gamo-gamo, na aakit sa isang ningas, sa kabila ng mga panganib, siya ay hahabulin na lumapit, ang kanyang pag-uusisa ay ang kanyang kamatayan, ang apoy ay tuluyang umaapoy sa kanyang mga pakpak, kumalat sa kanyang katawan hanggang sa masunog siya sa abo. Narating niya ang pintuan ng library na nagsilbing personal niyang opisina din at binuksan iyon. Umalangaw-ngaw ang halimuyak ng mga libro sa buong silid, hindi ito isang pangit na amoy ng mga lumang libro kundi isang nakakaaliw na kombinasyon ng papel at tinta. Ang chandelier na nakasabit sa kisame ay nagbigay sa silid ng isang pagpapatahimik na epekto, at ginawa ang silid na kaaya-aya para sa pagbabasa. Ang mga shelves mula sa sahig hanggang sa kisame sa mga dingding ay puno ng mga hardbound leathers, collector items, at mga journal na pinahahalagahan niya ng malaki para sa mga ito ay nagkakahalaga sa kanya ng isang kapalaran. Siya ay sumulong sa kung saan nakatayo ang kanyang modernong opisina, hindi pa nababasa ang mga papel na nakapatong sa itaas. Sinakop niya ang malambot, leather chair, pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba, at hinayaang lumipad ang kanyang mga iniisip habang hinihintay niya si Mr. Anderson. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yabag, hinila niya ang sarili mula sa kanyang malungkot na paggunita, at pinagmamasdan ng may matinding interes habang bumukas ang pinto saka pumasok ang isang lalaking may matayog na taas at malalawak na maskuladong balikat, nakasuot ito ng plain gray na shirt at skinny jeans. So ito ang lalaking dumurog sa puso ng kanyang anak. Malungkot niyang naisip, matalim na laser na titig na tumatama sa kanyang bisita. Kung nakakamatay lang ang tingin, tiyak na magiging malamig na bangkay ang lalaki sa loob ng millisecond. Nang magtama ang kanilang mga mata, mas lalong lumakas ang tensyon hanggang sa napuno nito ang hangin ng mga banta. Saglit na walang nagsalita habang sinusuri ang isa't isa. Sa wakas, si Anderson na ang nagpasya na basagin ang nakakatakot na katahimikan sa pamamagitan ng isang magalang na pagbati. "A pleasant afternoon, sir, shall I say?" "Indeed pleasant," sumagot si Alexander Gonzalez, "pleasant indeed dahil kusang loob na dumating sa akin ang biktima ko," naisip niya na may walang pigil na kasiyahang bumabalot sa loob niya. "Please have a seat." Inalok niya ang leather na upuan sa tapat ng modern office table niya. Sumunod naman ang kanyang bisita. "Quite a surprise seeing you here, Mr. Anderson. May I offer you refreshments?" Nag-alok siya ng buong galak habang nanunukso ang mga pag-iisip na hayaan ang kanyang 8 anak na lalaki na bugbugin ang lalaking ito, na makasalanang tumakbo ng ligaw sa loob ng kanyang mga iniisip, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig, at hindi mabasa tulad ng isang banyagang salita na nakaukit sa isang lumang bato. "Thank you but I won't stay long." Medyo mahinahon niyang sagot, nakakunot ang kanyang panga at hindi pinapansin ang nakamamatay na titig na nagmumula kay Alexander. "Well then, let's drop the formalities and jump to the main business. Why the hell are you here, Mr. Anderson?" Tanong ng master of the house, tumaas ang tono niya, hindi na ito ang tono ng pagtanggap ng host. Hindi siya nangahas na itago ang galit na pagkunot ng noo niya nang tumanggi ang younger man. "Nandito ako para kunin ang painting ko." Pumikit si Anderson ng walang pahinga, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata sa paraang naging imposible para sa kanya na maghabi ng kasinungalingan.
At anong painting yun, Mr. Anderson? I have hundreds of paintings inside my home, which one of them? Nagkunwari siyang inosente. Sakto namang huminga ng malalim na nakakakalma si Anderson para maibsan ang temper na nagbabantang sumabog sa loob niya. Nabigo muli si Alexander na hayaan ang younger man na mabiktima ng kanyang mga panunuya. Hindi siya nito sinuyo ng pananakot gaya ng inaasahan niya sa kanya. Isang babae ang subject ng painting, isang napakaganda, nagsimulang magpaliwanag si Gabriel Anderson. Lumambot ang kanyang tono habang nagpatuloy sa paglalarawan ng kanyang dakilang obra maestra. Ang itim na buhok ay maluwalhating dumaloy sa kanyang mga balikat na parang talon. Ang mga mata niya, ito ang pinaka namumukod tangi sa painting. Ang isa ay madaling makita ang kapansin-pansin ng pagiging kakaiba ng kanyang magkaibang kulay ng mata. Siya ay isang perpektong paglalarawan ng isang babaeng may kondisyon sa mata na tinatawag na heterochromia iridium. Sa kanyang kaliwang mata ay isang shade ng warm honey at ang isa naman ay nakalulugod na berde. Nabanggit ni Alexander kung paano inilarawan ni Anderson ang pagpipinta sa malinaw, matangkad na detalye, at sa isang tono na may kahanga-hanga na sigasig na hindi niya maiwasang humanga, at mapuot sa kanya at the same time. Totoo, si Anderson ay isang bastard, ang isa ay maaaring tumawag bilang walang puso at hindi makatao, ngunit hindi maitatanggi ni Alexander ang katotohanan na nakikipag-ugnayan siya sa genius artist. If you don't mind Mr. Anderson, can I ask what age did you create the said painting? Casual na tanong niya, sinusubukang magmukhang hindi interesado na medyo gumana ng maayos. I am 20 at that time. If you don't mind, could you expand your description of the painting? Ang babae sa painting ay nakasuot ng napakagandang gown na gawa sa Hellfire, isang tiara na gawa sa pinakamagagandang gemstones ang kumikinang sa kanyang ulo, libu-libong bituin ang nakapatong sa kanyang mga paa na yumuyuko sa babaeng mukhang reyna. Ang kanyang honey sweet na mga labi ay nakaunat sa isang mapang-akit ng ngiti. At ano ang natatangi dito? Ginawa ko ang painting ng walang aktwal na modelo, sir. Random na pumili ako ng isang babae na nakilala ko sa isang bar, pinatalsik niya ang aking puso sa unang pagkakataon, at mula noon ay hindi ko siya maalis sa isip ko kaya I painted her instead. Siya ba ang first love mo? Bago pa man pigilan ni Alexander ang kanyang mga salita, sinabi na niya ito ng malakas. Napaungol siya sa loob, para siyang abogado na nagtatanong sa isang testigo. Nagpapasalamat siya nang hindi nagalit si Anderson sa kanyang nanunuksong tanong. Sa halip, tumingin ito sa kanya sa kabilang mesa na may determinadong tingin sa mukha bago siya bumulong ng no, para sa isang sagot. Siya ang huling mahal ko. Ang nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Nagdagdag siya ng walang mga filter. Rubbish. Bulalas ni Alexander at umiling bilang hindi pagsang-ayon. Let me guess, you broken her heart. Maaaring tawagin itong walang ingat at matapang na tanong, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong. That's an understatement, sir. I didn't only break her heart, I smashed it into pieces. Matapang niyang tugon. Naikuyong ni Alexander ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, galit na bumalot sa loob niya. Gusto niyang ibagsak ang kanyang kamao sa mukha ni Anderson. I was a bastard, a jerk, a devil, and the stupidest man for breaking her heart, pag-amin ni Grayson. Ang Gonzales patriarch ay nagpahinga at tinanggal ang kanyang kamao, I couldn't agree more. Bumuntong hininga siya. Pardon me, sir. It was Anderson again. Sabi ko, careless ka sa pagkawala ng isang bagay na kasing halaga. No sir, pinahahalagahan ko po ang aking unang masterpiece. Hindi po nawala. Ninakaw po ang painting. Malungkot niyang sagot, nagdilim ang ekspresyon sa galit. Huminga ng malalim si Alexander, hindi na siya natuwa. It's time to go back to business, naisip niya. Paano ka nakatitiyak na hawak ko ang painting? Itinaas niya ang kanyang dismayadong mukha kay Anderson na mukhang hindi gaanong apektado sa kanyang naramdaman. I hired a detective. Nakuha mo daw ang masterpiece sa isang auction house. That's a wise and calculating move on your part. Ganyan talaga ang nangyari sa painting, Mr. Anderson. To tell you frankly, I spent a huge amount of my fortune to possess the painting and I hate to disappoint you if ever I have plans to sell it, which I don't. I wonder if you will ever be able to afford it. Sa pagkakaalam ni Alexander, si Gabriel Anderson ay tinanggihan ng kanyang ama at pinutol ang kanyang mana pagkatapos niyang gugulatin ang mundo pagkatapos niyang bumaba bilang CEO ng Anderson Enterprise. Ang higit na nagpagalit sa kanyang ama at nagtulak sa kanya na tumalon sa gayong mahigpit na hakbang ng pagtatato sa kanyang anak ay ang pagkabigo ni Anderson na magpakasal sa kanyang fiancé, iniwan niya ito sa altar. At para mailigtas ang babae, pinakasalan ng kapatid niyang si Vince Angela noong araw na iyon. Si Anderson ay isang mahirap na tao na walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Kung sakaling may pera siya sa kanya, it wouldn't surely last. How ironic that the man who had everything at his feet was left with nothing. That must be karma getting his downfall.
I'm willing to work just to afford that painting, sir. Kahit ilang taon ko pang bayaran, wala akong pakialam basta kunin ko na ngayon ang nararapat na pag-aari ko. Ito ay isang nakakagulat na tugon para sa isang lalaki na namuhay ng isang magandang buhay noon bago ang kanyang pagbagsak. Halos mapangiti si Alexander sa sinabi ng lalaki. Abala niyang tinapik ang mga daliri niya sa ibabaw ng table niya. I'm willing to work just to afford the painting, sir. Paulit-ulit na naglalaro ang mga salita sa kanyang isipan. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang mga plano. Pero Mr. Anderson, paano mo mapapatunayan sa akin na ikaw ang may-ari ng painting? Patawarin mo ako pero wala akong tiwala sa isang salita mula sa isang lalaking hindi ko halos kilala. Kung ibababa mo ang painting sa labas, ang gown na gawa sa Hellfire ay magiging isang phoenix na bumangon mula sa kanyang abo. Nagulat si Alexander. No, the shock was an understatement, he was totally flabbergasted na hindi niya alam kung paano mag-react. Umayos siya ng upo at tinitigan si Anderson na may lihim na paghanga. Hindi siya humanga sa lalaking ito, namangha siya sa kanyang kamangha-manghang talento sa sining. Hindi sumagi sa isip niya na isang malaking tagahanga ng mga bihirang piraso ng sining, na posibleng lumikha ng ganoong dramatikong piraso ng painting na maaaring makagawa ng dalawang magkaibang kahulugan sa pamamagitan ng pagbaligtad nito. Itong lalaking nasa harap niya, nasabi na niya kanina pero sasabihin niya ulit ay ipinanganak na henyo. Ang patunay ng kanyang kamangha-manghang talento ay nakuha sa loob ng vault upang maiwasan ang parehong pagkakamali na ginawa ni Anderson. Well, Mr. Anderson, mayroon akong isang panukala na isinusumpa ko na hindi ka maaaring tumanggi para sa isang sagot. Hindi sumagot si Anderson, tumingin lang siya kay Alexander with a paper blank expression masking his face. I will offer you a job, bulalas ni Alexander at matagumpay na ngumiti sa gulat na ekspresyon sa mukha ng kanyang bisita. Sa wakas ay nakuha na niya ang buong atensyon ni Anderson. In exchange for the painting, I shall ask you to become my employee. Di ba win-win offer? Masayang dagdag pa niya, ninanamnam ang gulat sa mukha ng binata. Napakunot ang kilay ni Anderson sa pagkalito. Tahimik niyang pinag-iisipan ng alok. Ano ba talagang trabaho ang inaalok mo sa akin, sir? I want you to become my gardener, Mr. Anderson. Take it or leave it. Bumungad sa mukha ni Anderson ang labis na pagtataka. Tumingin siya sa mesa kay Alexander na para bang kandidato siya para sa bedlam. Pardon me, Mr. Alexander Gonzalez. Sa unang pagkakataon mula noong pumasok siya sa library, hinarap niya ang master of the house gamit ang kanyang tunay na pangalan. Are you kidding me? Dagdag pa niya, nilunok ang gana na tumawa ng hysterically. Got no time for nonsense, Mr. Anderson. As you could see, it was the only job available in my household. Nagkataon na kailangan ko ng hardinero. Ano ang mangyayari kung pipiliin kong magtrabaho para sa iyo? Masungit na tanong niya na ikinakunot ng kanyang panga sa pagkadismaya. Ibibigay ko sa iyo ang painting kapag natapos na ang iyong kontrata. Tumayo si Anderson mula sa kinauupuan niya, baka sa mukha niya na parang nabusog na siya. Pasensya na Mr. Alexander pero imposible iyon. Salamat sa oras mo pero aalis na ako. Matapos sabihin ang mga katagang lumabas siya ng pinto, hindi na siya lumingon para makita ang nakakatuwang pagkinang sa mga mata ni Alexander Gonzalez, na gustuhin man niya o hindi, ay malapit ng maging amo niya. Miss Beatrix, matibay ang bili ni Mr. Gonzalez na huwag kang papayagang umalis sa silid na ito, maliban kung aalis ang kanyang bisita. Naalarma ang sigaw ng katulong, ang malusog na kulay ay nagpatuyo sa kanyang mga pisngi. Siya ay may hitsura ng isang babaeng umaasang darating ang pinakamasama. Nanginginig sa takot ang kamay na may hawak na feather duster. Kanina pa, pumasok siya sa kwarto ko, at pinaalam sa akin na pinapasok siya ni Papa Alexander para linisin ang kwarto ko at binuksan ko ang pinto para magsimula na siya. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na pupuntahan ko si Papa, nanigas siya, pagkatapos ay nanlamig sa pangamba. Sinalubong ko ang nakakatakot niyang tingin. Bago ko napagtanto ang ginagawa niya, nakaharang ang manipis niyang frame sa pinto. Pakiulit, sumilip ako mula sa ilalim ng aking mga pilikmata, nagliwanag sa aking mga mata ang makulit na amusement. Hindi makapaniwala, bakit gagawin iyon ni Papa? Sagot ko, umiling-iling sa hindi makapaniwala. May bisita siya, napaka-importante. I assume may valid reason ang master of the house. Siya ay isang makatwirang tao pagkatapos ng lahat. Paliwanag ng katulong, hindi man lang lumambot ang kanyang nakakatakot na ekspresyon. I'm curious kung sino ang bisitang iyon. I promise I will not let father see me. Sisilip lang ako sa library. It would be quick. Good heavens. Huwag mo na sanang subukan, ma'am. Nagmamakaawa siya, binalaan ako ng nakakatakot niyang mukha. Dumapo ang tingin ko sa crib sa tabi ng aking kama, si Faith ay tahimik na natutulog na nakayakap sa kanyang maliit na unan. Bumalik ako sa katulong, babalik ako, mahinang sabi ko para maiwasang magising ang anak ko.
Mangyaring sundin ang kanyang utos, Miss Beatrix. Mapapalayas ako sa bahay na ito kapag hindi ko nagawa ang inuutos sa akin ni Mr. Gonzales. Desperado siyang kumapit sa aking mga braso, ginagawa ang lahat para pigilan ako sa pagtakas sa pintuan. Don't worry, I'll back you up. Hindi magagalit si Papa. Siniguro ko sa kanya, tinatapik ang kanyang mga daliri na nakabihag sa aking mga braso. Binigyan ko siya ng mahinang pagtulak sa mga balikat, at bahagyang lumipat sa pinto. Walang nagawa ang katulong kundi ang magbigay ng isang tipid ng ngiti. Sinundan ako ng kanyang mga luhang mata sa sahig hanggang sa wala na ako sa paningin. Nasa taas na ako ng hagdan nang makita kong bumukas ang pinto ng library. Isang lalaking nakatalikod sa akin ang lumabas, at mabilis na naglakad papunta sa pinto. Ang lalaki ay matangkad, marahil ay nasa 6 na talampakan at 3 pulgada ang taas, na may malalapad na maskuladong balikat. Nagsuot siya ng isang simpleng gray na shirt na yumakap sa maskuladong tabas ng kanyang katawan, sa kanyang ibaba ay nakasuot siya ng denim jeans na nakakapit sa gumagapang na kalamnan ng kanyang mga binti. Ni minsan ay hindi siya lumingon sa kanyang likuran, hindi niya namamalaya na ang mga matang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. He was moving a rush and before I knew it nakalabas na siya ng pinto. Ipinilig ko ang ulo ko para alisin ang iniisip ko, bigla akong nag-space out nang hindi ko namamalayan. Malapit na akong maglakad sa ibaba ng hagdan nang bumukas ang pinto sa library. Sa pagkakataong ito ay si Papa Alexander ang lumabas na may malungkot na ekspresyon ng mukha niya. Walang kamalay-malay na nandoon ako, tahimik na pinagmamasdan siya. Sa pagkakataong narinig niya ang aking boses, lumiwanag ang kanyang mukha, na wala ang malungkot na ekspresyon, at ito ay mabilis na naglaho na parang wala na. Beatrix, hindi man lang siya nagulat nang makita niya ako, kung siya nga, walang bakas ang mukha niya. May bisita pa. Nagtanong ako ng may lihim na interes na parang ito ang pinaka-natural na itanong. Oo, isang lalaking nag-a-apply para sa isang trabaho upang maging eksakto. Oh, hired ba siya? Hindi pa, Beatrix. Pero I'm sure malapit na siya. Misteryosong sagot niya, isang kislap ang bumungad sa kanyang black charcoal na mga mata. Wala na akong sinabi. I will be throwing a grand party for you this Wednesday, Beatrix. I want to introduce you to the elite world as my daughter and the future heiress of the Gonzales chain of business. Napaawang ang bibig ko sa gulat. Ang pag-asang makatagpo ng mga bagong kakilala mula sa elite world father moves ay sapat na upang takutin ang impyerno mula sa akin. Future heiress of Gonzales chain of business. Umalangaw-ngaw sa isip ko ang mga salita. Nanlamig bigla ang mga daliri ko. Ang salitang heiress ay tila banyaga sa aking pandinig at ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na masusumpungan ko ang aking sarili balang araw upang maging isa. Halos magpanik ako sa napakalaking responsibilidad na naghihintay na may patong sa aking mga balikat. Not that I'm dealing with my cowardice, it's just that I'm too naive and too uneducated to handle such responsibility. Mayroon akong 8 kapatid na lalaki, sigurado akong papayag silang maging kahalili ng Gonzales inheritance. Ito ang unang pagkakataon na dinala ni Papa ang topic, I wonder what got in him to finally decide to throw such a grand event. Nabalot ako ng katahimikan, abala sa mga iniisip ko. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan na hindi ko na itago, lumingon sa akin si Papa Alexander, itinaas ang baba ko para makatingin ako ng diretso sa mga mata niya. Napakaraming tenderness sa kaloob-looban ng kanyang mga mata na nagpatibay sa akin na magiging maayos ang lahat, at hindi ako dapat matakot. Hinuli niya ang aking mga daliri at mahigpit na hinawakan ang mga iyon gamit ang kanyang magaspang na mga kamay, isang kamay ng isang diligent at hardworking na lalaki. Beatrix. Napabuntong hininga siya, nag-iisip ng mga tamang salita na ipaliwanag para madali kong maintindihan. Nawala kita sa loob ng 23 mahabang taon ng buhay ko, wala ako noong pinakakailangan mo ako. Wala man lang ako roon para yakapin at aliwin ka sa unang bangungot mo. Wala man lang ako roon para protektahan ka sa iyong pinakaunang sakit sa puso at labis kong ikinalulungkot iyon. Papa, nawala na ako ng masabi, wala na akong masabi pa. Tumikhim si Papa Alexander, pinilit na tumulo ang mga luha habang nagpatuloy. Lagi mong tatandaan na nandito ako ngayon, para protektahan ka. At ang 8 kapatid mo. Hinding-hindi na ako papayag na saktan ka ng kahit sino. I swore na may apoy na naglalagablab sa kaibuturan ng mga mata ng aking ama, as he made a vow. Pinulupot niya ako ng mahigpit sa kanyang mga braso ng napakalambot, nilulunod ako ng pagmamahal. Sinimulan na nila ang digmaan, at wala kang pag-asa na lumaban noon. It's now your turn to show them how the real game is done, Beatrix. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko naman masyadong sineryoso. Ipinulupot ko na lang ang mga braso ko sa leeg niya, at isinandal ang ulo ko sa mga balikat niya.
At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.